Good evening everyone. Good evening shots. Ayan. Magkwentuhan lang tayo mga shots. Meron na akong update sa aking mga ginawa sa aking buhay-buhay. May dumi yung aking damit. Anyway, nababadod ako pa ganyan. But more on, ano yan siya. Yung mga white. Balakubak. Ang dami kong balakubak lately. Naliligo naman ako. Bumalik na naman sila. So, anyway, katatapos ko lang maghugas mga shots ng pinggan. And naalala ko, meron pala akong gustong i-share sa mga buntis na tulad ko. Kasi baka lang naman makatulong sa inyo or na-experience nyo din. So, gusto lang i-share sa inyo mga shots yung tawag nito. Kasi dapat nga, mayroon akong ganitong gagawing test para kay baby ko sana. Kasi, excited ako na magkaroon siya ng ganitong test kasi nga dito makikita kung okay yung kalagayan ni baby, mayroon ba siyang abnormality sa kanyang katawan or kanino siya kahawig ba, kahawig ko or kahawig ng jowa ko, parang ganun. Parang ina-excite ako sa test na to. Ang test na to ay tinatawag na congenital autonomy scan. So yan yung dapat kong ginawa last year, kaso nga lang medyo nga dahil nga busy kasi November I was like 24 to 25 weeks yata ako noon or 26, mga ganyan yung aking mga yung sa ng tiyan ko. Kaso lang hindi ko siya ginawa last year kasi nga nag-birthday ako, medyo may expenses akong na nangyari. Tapos nung the next month naman, which is nung December, marami din mga expenses na naganap. So sabi ko, next year ko na lang siya gawin, which is ngayon dapat early this year ko gawin yung congenital autonomy scan. Kaso nga lang, ang pagkakaintindi ko kasi, wala, based lang sa aking pag-iisip, no, sa aking experience, ang pagkakaintindi ko kasi sa congenital autonomy scan is the bigger the better, which is kung malaki na yung baby, mas maganda na makita lahat ng yung kanyang mga parts ba sa katawan niya na kung ano ba yung mga abnormalities, parang ganun. So mali pala ako doon mga shots. So yun yung aking pagkakamali na, which is hindi ko na siya magawa mga shots kasi last week nga, first week of January, nagpunta ako sa aking OBGYN yung tawag nila doon, pero OBGYN yung tawag ko sa kanya. So nagpunta ako kasi nga meron akong may follow-up check-up ako and nag-request ako ulit ng ganun kasi nga yung aking congenital autonomy scan, which is sa pangalawang doktor ko yun, dahil nga yung doktor ko hindi ko na siya binalikan nung pangalawang doktor ko dahil nga doon sa mga concern ko na hindi nila na-response agad-agad. Medyo nagtampo talaga ako sa totoo lang, kaya hindi na ako bumalik doon. Aside from that, wala naman naging problema, ako lang yung may problema talaga kasi nagtampo ako, kaya hindi na ako bumalik doon. So ang ginawa ko is bumalik ako doon sa una kong doktor, which is yun talaga yung unang doktor ko na pinuntahan. Kaso nga lang, hindi ko rin siya noon una binalikan kasi nga medyo malayo yung hospital dito sa bahay. So kaya naglipat din ako ng isa pang doktor, which is 2 blocks away dito sa aming bahay. Kaso nga lang, hindi ko rin siya ma-feel na doktor, kaya lumipat ako sa pangalawa ko. So parang pangatlong doktor na to na ginawa ko, palit-palit. So anyway, mabalik tayo sa aking storya, sa aking experience doon sa autonomy. Hindi pala siya, nagsisisi ako talaga mga sis kasi doon ako na-excite ba na gawin siya. Hindi naman sa naglo-look forward ako na something na mangyari kay baby ko. So alam ko naman God will give me the beautiful baby talaga na wini-wish ko. And yun nga ang mali ko mga shots kasi nga dahil nga sa pabago-bago din ng isip ko, tapos pabago-bago din ng aking mga doktor, nawala na sa isip ko na gawin yun siya ng maga kasi nga yung pagkakaintindi ko, the bigger the better, na makita si baby tapos doon ko na lang siyang gagawin. Yung pala ang mali ko na hindi ko dapat ginawa. Dapat pala meron pala siyang range lang na pwede siyang gawin na 24 weeks to 28 weeks lang dapat pala yung kanyang pwede siyang i-scan. Hindi na pala siya pwedeng lumampas. Halimbawa ako, I'm 30 weeks currently na hindi na pala siya pwedeng gawin
na ano scan na yun. So kaya nalungkot ako na hindi ko na siya magawa, hindi ko na siya makita. Na-excite pa naman ako na gawin siya kasi nga syempre gusto kong meron din siya picture na remembrance para sa akin, yung kung ano yung itsura niya, parang ganun. Doon ako na-excite, kaso nga lang hindi na siya pwedeng gawin kasi nga late na siya and hindi na siya advisable. Yun yung pagkakamali ko kasi gumagawa-gawa ako ng sarili kong opinion na kung the bigger the better nga yung aking pagkakaintindi, akala ko mas maganda yun. So hindi pa pala. So sa mga gusto magkaroon and buntis na tulad ko ngayon na wala pa kayo sa mga range ng 24 to 28 weeks. So sa mga gusto na magkaroon ng congenital autonomy scan, mas maganda talaga siyang gawin daw pag 24 to 28 weeks. Huwag nyo nang palampasin, huwag nyo nang pabuti ng 29 or 30 yung iyong tiyan bago nyo gawin kasi hindi talaga kayo papayagan ng doktor na gawin siya. Gagawin nyo siya kasi nga parang may something na na-effect yung machine doon sa baby. Parang ganun yung kanyang paliwanag sa akin. So, which is, yun lang, medyo yun, slightly malungkot lang ako pero hopefully everything will goes well naman sa amin ni baby na sana mairaos ko siya ng maayos at mabilis. And yun lang yung ating update mga shots. And aside from that pala, meron pa akong i-share sa inyo na di ba nagpagawa ko ng nagpa-blood test ako, yung 3 blood test ko na naganap then nung last week, which is hindi siya maganda yung kanyang resulta dahil nga meron akong positive na ano na result na which is pwede naman siyang magamot kaso lang may posibilidad na mahawa talaga si baby kasi nga ako yung carrier and syempre nandito siya sa akin. So posible talaga na magkakaroon din siya, but sabi naman ni doktor pwede naman natin magawa ng paraan, kailangan lang talaga siyang i-inject after ko siyang mailabas kasi nga medyo parang lifetime na yung kanyang ano ba, parang yung sa akin lifetime na yun siya kasi may gamot naman siya kaso nga lang di ko alam kung nagawan ako ng ganyan dati nung pinanganak din ako and lately nung matanda na rin ako parang feeling ko parang nagawa ko naman siya nagawa ko naman yung shots na yun kaso lang parang I think nandito na talaga sa system ng katawan mo pag mayroon ka ng ganun. So yun lang yung pinadadasal ko na sana maging okay kami ni baby and wala maging problema sa aking panganak dahil nga pagbuntis ang daming mga iniisip, lalong lumilipad yung mga mga iniisip ko pa naman. So sabi ni Jowa, huwag mo nang masyadong isipin and hindi na nga ako masyadong nag-iisip ng mga ganyan kasi nga nakaka-drain ng utak yung mga naiisip ko. So sana lang maging okay ang lahat and yun lang yung ating update mga shots. Anyway, pakita ko lang yung aking tiyan, which is yung aking tiyan ngayon is currently 30 weeks na siya. Medyo malaki na talaga siya mga shots. Yung baby ko is growing and bigger. Growing and bigger na talaga siya. Ayan, 30 weeks na siya. And 3 days yata if I'm not mistaken. So ganyan na siya kalaki. Medyo malaki na talaga siya. Hirap na akong maglakad. Mayroon akong support doon sa aking tiyan kasi minsan nakakalimutan ko. Ganyan na talaga siya kalaki. So, malaki na talaga siya. Parang feeling ko nga bumababa na siya eh. As you can see, parang bumababa na siya dito. And, madalas na siyang naninigas. And, masyado na siyang malikot kaya yung aking pagtulog hindi na siya maganda. Katulad kanina, ang aga ko natulog, alas 6 yata. Tulog na ako, tapos nagising ako ng ilang oras lang. So ngayon gising na naman ako. Anyway, yun lang yung ating update mga shots. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So this year, meron tayong bagong add-up dito sa ating YouTube channel, which is yung aking baby. I can hardly wait na makita yung aming baby, kung sino yung kamukha. And you know, we have new marami na tayong update.
everyday may update tayo sa ating YouTube channel kasi nga dahil meron tayong baby, gusto ko makapture yung kanyang paglaki dito sa aking YouTube channel. And I'm so glad and blessed na meron akong YouTube channel kasi gusto kong makapture yung kanyang paglaki. And thanks God na binigay sa akin tong baby na to kasi I feel so blessed na yung pangarap ko and pinagpipray ko sa Panginoon natin, and you know, tinupad niya last year. And this year, makikita na natin siya within, hopefully this coming, parang feeling ko, end of February, mairaos ko na siya kasi parang ano na siya parang nararamdaman ko na siya. So, maraming salamat po mga shot sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Alam ko ilan lang kayo pero nandyan pa rin kayo at nanonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you very much for supporting and for watching my videos. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so kindly please like and subscribe na rin para updated kayo sa aking new vlog for this coming year na meron tayong ganap na mangyayari. So, maraming salamat siya sa inyong lahat and God bless us all. Thank you everyone. Thank you, Shots.